Mayong buntag mga suking tigpaminaw sa walay pagkabalaw aniya usab kita maghatod kaninyo sa mayong balita o mayong pulong nga maghatag kanatong paglaom sa kinabuhi. Kini ang Cornerstone Believers Radio program sa DYSR 95.1. Ako di si Ranil o ang atong kauban si Ban Mab ang kanunay nga makugihon og labaw sa tanang ato ang Dr. Faulkner Faith Mascardo. Mayong buntag sa tanan. May buntag. May buntag sa tanan. Of course, I'd like to greet everybody nga kuyo kanato karon Evangelist Ranil, no? At ito sila i-greet Ivan. May buntag diya ni Teacher Alyssa Alugu Tubio. Si Mark, kanuna ni silang paminaw matag kadlawon si Manase, si Flor Infante may buntag o siyempre ang mo ang kanunay nga gasunod Joy Valencia. Alright, kaya sila ni June Valencia, my father. And of course, other nga, live nato na apod si Shantan. Good morning. And of course, we'd like to invite everybody to follow our YouTube channel. That's Music Generation Official. Day ninyo madunggan o makita ang atong mga songs. And if you want to stream, of course, mga major mga streaming platforms, we have it on Apple Music, Spotify, also in YouTube Music. And don't forget to follow our Facebook pages. We have CB Church Connect. We have Counterflow, Sips of Scriptures, and Worldly Thoughts. And congratulations sa tanan nga ni-apil sa atong ecumenical nga convention, Evangelist Ranel. Kaya naman yung nangita na mga nang chat ka na to. That's why we were not around kami Dr. Faulkner for the past few days. But right now, we certainly are back. Good morning sa tanan. Okay, may buntag. Alang sa pagsugod sa ito ang pagpamati or pagkiga intimate diha sa presence sa ito ang langit ng Diyos. Magampo sa kita. Langit na ng mga amahan. Giyahi kami nga kabuntagon ug dini nga adlaw sa pagkinabuhi sumala sa imong kababuton. Makisulti ka na mo ug salamat gayud sa imong pagdasig, pagligon, pagbadlong, pagsaway, pagtulid ka na mo, pagdisiplina, pag-comfort, pagmatuto, paghatag sa mga tinawan sa tanan ng mga angay nga mga makatunan din ni kalibutan. Salamat sa kalinaw, sa kalipay, ug sa maayong panglawas ng aming hatag na namo. Mga butang amahan nga ikaw lamang ang makahatag niini. Kini mo ang giampo uban sa pagtakod kanimo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug uban sa tabang sa Espiritu sa pagkabalaan. Amen. 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 Ini nga kabuntagon mga igala, magpadayon kita sa ato ang series na to nga pagtuon sa libro sa Exodus. And we are now in verses 14 to 15. Exodus chapter 6, verse 14 to 15. Paligusog ba sa Evangelist Mav? Alright, NLT nga version, no? 14. These are the ancestors of some of the clans of Israel. The son of Reuben, Israel's oldest son, were Hanok, Palu, Hezron, and Carmi. Their descendants became the clans of Reuben. The sons of Simeon were Jemuel, Jamin, Ohad. Shaul's mother was a Canaanite woman, and of course including Jakin, Zohar, and Shaul. Their descendants became the clans of Simeon. Evangelist sa Cebuano. Kasi buwan na gaingon diri, mao kini ang mga katigulangan nila ni Moses ug ni Aaron. Si Ruben ang kamagulangang anak ni Jacob nga may upat ka anak nga lalaki, si Hanok, si Palu, si Herzon ug si Carmi. Si Simeon may unom ka anak nga lalaki, si Jemuel, si Hamin, si Ohad, si Joaquin, si Zuhar ug si Shaul nga anak nga babayeng Kanaanhon. Sila mao'y mga ginikanan sa mga banay nga nagdala sa ilang mga ngalan.
Yawa sa maoki niya ang mga katigulangan nila ni Moises o ni Aaron. Si Ruben ang kamulang anak ni Jacob na may 4 ka anak nga lalaki. Si Hanok, si Palo, si Hezron ug si Carmi. Nilibutang po di mo na nila nga. Si Simeon po, gatong ikaduha, may 6 ka anak nga lalaki nga si Jemuel, si Jamin, si Ohad, si Jakin, si Zohar ug si Shaul nga anak og babaeng kananhon. Sila mao'y mga kagikanan sa mga banay nga nagdala sa ilang mga ngalan. Nining kabuntagon mga higala. Atong sigutan ang topic bitaw nga nakagamot diha sa pagkamatinumanon sa Dios. Rooted in God's faithfulness. Dahil nato ang focus ni ini mao ang remembering our spiritual heritage, ang paghinumdom sa ato ang mga katigulangan or sa ato ang mga kagikanan, spirituhanon na to nga kagikan. Ang ato mga kinabuhi evangelism are often shaped by the stories of those who came before us. Correct. Ingon ta nga napurma ta ning kalibutan or nabuto ta ning kalibutan unsa ta tungod mga na siya sa mga kaagi ug kasaysayan sa mga nag-una nato, those people who came before us. Bisan kani ang nasod sa Pilipinas nganong mga daghantag mga pinulungan sama sa lamesa, kutsara, tinidor. Ngano man na iban mga dili man na siya pure gyud nga Bisaya. Tinood. Influences from, of course, mga colonizers. Mga Spanyol, mga Spanish. Kana pa lang daan. Correct. Influensya ta. Ug karon pod napunta sa generation ron nga paspas kayo ang influence mga westerns. Kaniadto ang mga Pilipina tag-as kayo og mga pangsuot. Kapinong yun ba di makita gani bisan ang tuhod. Karon nagsuhid-suhid sa mga Americans sa mga Amerikana. Suot punog mga pakita ng mga lubot, pakita ng mga kigol-kigol pagkaluura. Niya maglakaw-lakaw sa kadalanan. Paglakaw-lakaw sa kadalanan. Ang ato ang mga kasaysayan actually. Ngunsay ato ang mga nasundan. Nana sila impact na to. Dayon bisa bang miyon ka nga ang bisan pa man ang present karon nga sitwasyon or generation nagsunod man po na siya kay unsa pigi tanaw sa laing nasod unsa makita sa movie sundon dunay mga stories ba and of course dunay mga pag-shape sa hunahuna nga tungod sa mga taong naguna. Apan gusto ko nga ning kabuntagon mga higala nga unta ang ato ang maka-shape sa ato ang pagkatao na to kadtong mga makita na to ang faithfulness sa Dios through the generations nga nilabay. Makaingon ka kanang serve mo sa Ginoo. Nag-serve ko sa Ginoo tungod kay faithful ang Dios sa ako ang mga katigulangan. Ina na ba? Dili kay mga fashions lang, sa mga uso-uso. Paling ilana. And whether we realize it or not, nakaamgo man ta niya na wala, ang atong pagtuo, ang atong pagkatao, ang atong purpose, ang atong tumo sa kinabuhi are deeply connected to our spiritual heritage. Mananil, nasayod ka man niya na wala. Kanang imuhang pagkatao, imuhang pagtuo, o ang imuhang purpose, konektado na, lalom ka na siyang koneksyon sa ato ang mga spirituhanon nga mga kagikanan. Pag matag buot ni mo, Ivan Daniel, nituon na kag-Diyos Nituon na katungog kay imong ginikanan. Nagtuon na mo ng Diyos. So, doon na gina siya connection evangelism ang ato ang mga spiritual heritage. Munang sa Exodus chapter 6 verses 14 to 15, we see a record of the ancestors of the tribe of Reuben, emphasizing the importance of remembering where we come from. Muna nga gusto ko ni kabuntagon, we will examine, we will explore how God's faithfulness to our spiritual roots should encourage us to trust God, to live faithfully,
and pass on His promises to future generations. Naamgay sa mga saad nga wala pa ma-fulfill sa imuha, ipasa ni siya sa next nga generation, sa future nga generation. So may context din ini nga chapter 6 kini nga labi na sa verses 14 to 15. Actually, ganda lang ni siya. Ang book of Exodus man good tells the story of Israel's bondage in Egypt and God's plan to redeem His people. And chapter 6 contains God's reassurance to Moses about His covenant with Israel and introduces genealogies of the tribal leaders. Giklaro sa Dios sa panahon sa chapter 6 nga Moses kanang tungod kay nakasaad ko nilang Abraham ni Isaac ni Jacob dito sa libro sa Genesis ba. Akong tumano lang ako ang kasabutan sa mga katawhan. Ug mo'y rason nga gi-introduce po din pagbalik iban mga tribal leaders diri kay kalit kag buto iban ma'am Sir Ruben Levi nga dito man sa Genesis iban ma'am. Oh, Genesis. Pagabot chapter 6 gipasigutan sila balik ha. Nakabantay ka? Na-obserbaran nimo? Yes. In ugma ni isugutan pa to silang Levi. Isugutan pa nato ni silang uban nga mga tao nga naghatag og pagpadako nga ng lugar or mga katauhan mismo nga naa sa ilalom sa pagdumala ni Moses. And makita usab nimo diha nga sa verses 14 to 15 specifically naglista na diha sa mga ancestors ni Reuben. The ancestors of Reuben. Gi-highlight diha ang ilang significance in Israel's history and God's covenant. And by the way, dunay historical facts niya na mga higdala. Mga genealogy sa Biblia man good. Nag-serve na siya natog importante nga mga record nga nag-establish siya sa Israel's national identity and God's faithfulness. Maumiyon ka nga ganun mo nang nagyo yung mga pangsulat sa Biblia, ganun nga mo gini mga ngalan na isay-say gyud ba murag makaduka, basa iwan na nila murag makaduka. Pero nganong ikarga man sila diha. Kay gi-establish sa Dios ang unsay pagkapurmada sa nasod sa Israel, kinsa sila, asa sila gikan, unsa sila gagikanan, kinsa na mga tawhanan ning butho diha, asa mo gina siya nga kaliwat naga ning butho o na tao. Ug klaro po diha ang faithfulness sa Dios. And lain po nga historical facts nga adunay mga patriarchs o mga tribes nga gipangsigutan because the tribes of Israel descended from Jacob's sons with Reuben being the firstborn. Kung yung kag nasod sa Israel, doon ay 12 ka tribo, ang pinakaunang tribo diya mo ng tribo ni Reuben. Si Reuben mo pinakamagulang ang anak ni Israel or Jacob. And iyang significance iban ganun isutan niya gikan sa pag waka matingali iban nga si Moses nareklamo sa Dios kinga lagi iya gisugod sa Ginoo nga madto ni Paraon para luwason ng mga katawan ni pagawas gikan sa kamot ni Paraon pag-abot sa verse 14 iwan ni kalit lag sulti ang kagikan ni Moises ug ni Aaron wa ka maha. Well, I was reading that I tag tung yatag ni mga verse then ako yung gi-check are we on the same page pa no because Same imong chapter lang we're on the same chapter pa kay parang there's a jump in the story pero there's a reason behind this. Jump lagi makingon kang ano man ni siya. Pero actually na sila significance because ina ni siya. The eldest son of Jacob nag-symbolize siya sa the beginning of Israel's tribal history. Nganong na yung mga tribo-tribo sa Israel tungod lang Ruben. Nya gisigutan dia silang si Palo, si Hezron ug si Carmi kaniyang si Hanok, si Palo ug si Carmi mo nang upat ka anak niya. Kini mga tawhan actually Reuben's descendants matag-usan nila nagrepresentar sila branch of the tribe. So kada tribo iban nila na po na branch of the tribe. Naisanga showing the ongoing legacy of God's faithfulness. Nga. Unsa akong giingon ni Ma'am? It shows the branch of the tribes, showing also God's legacy. Kay bisan mamangkod iban mabingon kag tribo. Ang tribo mudagan magipud ng mayo so kinahanglan siya na sa mga sanga-sanga. So di gid siya pwede nga magkaingon ra ka nga sayon ra kayo pagkuan ni mga tawhana sayon na kini pag-trace. Kung wa kay mga branches, wa kay mga sanga lisod kay pung kay na siya. Dayon
ang ila pong mga ngalan po, mga simbolo po na sila. Oo. Names as symbols. They remind us that God's covenant is preserved through real people and real families, emphasizing continuity and faithfulness across generations. Munang tagaan sila mga ngalan diha, di klaro. Gibutangan gi sila ngalan sa kasaysayan kay aron na do'y tatak na agyo'y pagsimbolo sa pagkamatinumanon sa Dios sa kasabutan. Ug dinhi ka buntagon mga higala, doon natay tulo ka mga punto nini nga to ang mensahe nga nga nato siyang hinumduman. Number 1, God's faithfulness is demonstrated through generations. Kumingon ka faithful ang Dios niya, wala na siya makita nimo sa mga naglabayng mga henerasyon maglisod gyud tag tuo ana Emmanuel. So ang pagkamatinumanon sa Dios, ang pagka-faithful sa Dios, mademonstrar kini siya pinaagi sa mga nanglabayng mga henerasyon. Labi nang ningsaad siya ni Abraham ibigay na itong dugaya, dayo ni kalit lang siya butho after mga 430 years, ni kalit upat hapit mga 5 ka century, ni kalit siya butho ni Moses ang lingon siya, Moses, nanay ko kasabutan siya yung katigulangan. Si Moses taon ningon na, kinsa di ka? Kinsa di ka kurataw ng gasanan, kasi si Moses giniwagi kailan nga Diyos. So, ang genealogist nga pangsigutan niya, bisag kanala ko silang duha ka magsuon, si Ruben ug si Simeon, yan na nila mga anak. Yung mga anak niya, nga pangsigutan. Kita nimbo diya, gi-affirm diya that God's promises are not fleeting, but are passed down through faithful ancestors. Di ka pwedeng mag-ingon nga, wala ramon to, labay ramon to, lumalabay ramon tong mga saad sa Dios. Dili, oy. Bisan niya ang iyang mga promises. Kung wapa kini siya matuman, pwede pa rin siyang mapasa ngadto sa sunod ng mga henerasyon hangtod nga matuman kini. Emmanuel, kita sa ato ang pagkatao sa kalibutan, naturally, common gina sa tao nga natin mga promises. May lang tag magkatuman tag 90%. Ha? Nya, wala ra ba yung tao ang ganahan nga ang iyang promises, iyang i-break niya, buko niya. Kitang tanan nangandoy ta nga nato mga saad matuman. Pero ang problema kay daghan man tag mga constraints evangelist ma'am, daghan man tag mingo nga sige ikasal nimo ako kang hatag ulitsyon niya pag timing ini kasal wa kay kwarta napurloy ka. So tuyon man nimo mangita ka pamagi asam jud hatag gali wa magyud wa pa mo pabaylo wa pa mo paulam nimo. Mo na inana ba. So ang Dios Emmanuel makasalig ta nga every promise nga iyang gibuhian niya tumanon gid niya. Amen. Unsay nakalahi Emmanuel? Sa mga tao, bisan pa nindot kayo, labi na sa politiko. At Jump. nindot kayo, pero mapakyas ya. Mapakyas yun siya. Kay, kumpara nimo sa Dios, kay dili man siya mo sa busab ang tao. Kay, dagan kayo nga mga sitwasyon nga, pwede siya mausab. Bisan gani sa ato ang mapagbati o ato ang mga nakita, mausab ang ato ang saad. Ikaw Evan ba sa masulti nimo? It reminds me of katudang verse in the Old Testament or the first writing. Cursed is a man who puts their trust in man. Sa Jeremiah. Oh yes. Then, bulan yun ang taong masalig sa Diyos because anything that man promises, there might or there could be circumstances along the way nga pwede nga makahamper, makapakgang niini. But when God establishes a promise, a covenant, nothing's ever gonna stop that. Yeah. Ang ako lang ganahan nali ganang Ivan Mav ba? Kasi sila si Ruben, gibalo madyo kang si Ruben mo mangin siya anak ni Jacob nga ning kamang sa asawa siyang papa. Ha? Pero matingal na lang yapon ko nga bisag kani mga tawa kani tawhanan ni nga badlungon mo gipon siya. Ang Dios gikargar mo niya kaliwat din sa Biblia. Na sila Hanok, si Palo, si Hezron ug si Carmi. Makaingon biya buka nga unsa po kinahimo ni mga tawhanan ni nga wa ba gyud klaro sa Biblia pero the fact nga naa sila nasulat din ang Dios wala malimot ni nga tribo. Ha? Wala malimot sila ni nga tribo. So makita ni mo dia evangelist Mav nga ang Reuben's lineage shows how God's covenant with Abraham, Isaac, and Jacob is sustained
in their descendants. Amen. Nga bisan ni ini nga mga kaliwata, bisan ni ini lang Ruben nga bisag badlungon ni sila. Badlungon man ni si Ruben mismo badlungon ni. And kita nimo nga ang kasabutan sa Dios napadayon. Bisan ni ini nga tribo nga badlungon. Ha? Wa pa gid sila kidungog iban ma'am nga Dios nun nga tribo, wala sila kidungog. Pero bisag di sa Dios nun, ang Dios nagpadayon sa pagprotektar nila, pag-atiman nila. And muna siya motubag sa pangutana, Evangelist Mav. Nga namin Ginoo dili man tala Dios no ng mga tawhana, di man tala Dios no ng mga kaliwat, di man tala siya Dios no siya masimba ng barkada Ginoo niya. Ano mangila si Ginoo ngayon gibantayan, giprotektaran, gipakaon himo nang gitagaan ng mga panalangin nga badlong man tala siya. Na ako itugan nimo. Basig dunay kasabutan ang Dios sa ilang mga lulo silang mga lulo. O dunay hangyo ang ilang mga lulo. Ilang lulo kanya itong panalangin niya akong henerasyon. Kay kami lang Evangelist Mav, tuganan nyo ka namin. Nakaabot mo dyan ko sa papa sa akong mama. Sa akong lulo ba. Elementary pa ko ito. Hangtod nga naga fourth year high school ko, nakaabot pa ko ito niya. Fourth year high school. Kabot ko ito yung mga 16 years old ko. Buhi pa akong lulo. Di dyan ko malimon siya pag-ampon. Mingon siya nga Ginoo. Di ko musugot nga ang ako ang mga apo, ang akong mga kaliwat, dili mga lagad nimo. Akong pangandoy Lord nga tanan ako mga apo mahimog yung mga alagad nimo. Ya kami bata mo kami. Pa dengan doy nang una nang alagad yung kabaluan ng alagad pero makadungog uton nga maghilak to sa Evangelist Mav bingon to siya nga ipreserbar o gamita ang ako ang mga kaliwat. Ang ako ang mga kaliwat. Hangyo ni. Hangyo siya. Maghilak to siya Mav. Akong lulo. Maghilak to siya Mav. Maghilak to siya. Yeah, the fact nga sa patanon pa to isog kay to Ivan ba maldito pud ba nang daghan pa to siya mga kalaki kay ano mo to nang pati dugong pagkatsila. Pero pag tigulan na hilak ko na kasi Ivan ba sige ni sa paduol sa Dios. Ingon siya nga ipreserbar, tipigi ang akong mga kaliwat, akong mga apo, bisan pa man sa mga apo, sa akong mga apo. Ipaila-ila ang mga kagalingon o Dios sa akong kaliwat. And muna, tingala mi nga sa amo ng clan, even mga sa among clan. Mga Diyos nun kayo. Mga Diyos nun. Nausa mi tungod, and I believe in even mga nini nga mensahe. Nga ang ato ang pagkatao, atong identity is often shaped, our lives are shaped by the stories of those who came before us. Amen. So, mga tao nga nang nahayayang kinabuhi di tungod kay buutan siya kundi tungod kay nahatag ang Dios nga panalangin sa ilang katigulangan nga siya beneficiary na siya. Hallelujah. Dili pa ka na mensahe no? Kayo. Doon mga tao karon nga dili kayo grateful, dili mapasalamaton sa Dios sila nadawat nila nga mga may butang. Pero ingnon ka na ako, tungod ba na sa mga katigulangan nimo nang matinurmanon sa Ginoo. Napoy mga gubag kinabuhi karon tungod po na tunglo sa Dios sa inyong katigulangan nga dunay mga sala pod sa Ginoo nga wala na kinulusol. Munang apektado po ka. Apektado po ka. Kay kaduha Ivan Mav is our identity is connected to God's covenant promises. Ang atong pagkatao, ang atong unsa ta na ilhan, unsay pagkailhan nato sa mga tao nato is konektado ni siya sa mga saad sa kasabutan sa Dios. And gusto kong masabtan ninyo that understanding the significance of these names sa Bible helps us see ourselves as part of God's divine family. Nga naman, kaya nga itong spirituhanong pagkatao o nga itong spirituhanong identity is rooted in God's faithfulness to our spiritual ancestors. Like, mingon ka na ko nga, kinsa man yung sa inyohang pagkapastor, sa inyong pastor. Nang asa man ka na linya, kinsa may mga kuan mo, matrace gina siya gikan sa kong papa nga nagalagad sa Ginoo, o gikan po sa ako ang mama na ko nagalagad sa Ginoo, nga akong mama po of course nangalagad sa Ginoo tungod po ni lolo nga si ampo din akong lolo nasangyawan po siya sa akong lola nga akong lola nasangyawan so sa missionary nga ang ngalan po ang apelyido is Faulkner sad nga katong Faulkner nga missionary gikan sa Amerika nga kato siya nasangyawan po sa Ginoo so matrace na siya Mav dito sa langit ako dyan ang pagitaon. Subayon gina ko na Evan Mav kay naa gina siya spiritual ancestors. Now gusto ko nga ikaw nga namati karon matrace nimo kinsa imong spiritual ancestor.
So, even Mav, nabati ba ni mga bless kay Even Mav nga nakakonect. Yes, kayo. Nakakonect ka nako. Eh. Or, ikaw nga nabati, karon asa man ka nakonektar. Asa man kang espirituhanon nga kaliwat nga nakonektar. Even Daniel, asa man ka nakonektar. Dari sa gikan nimo. So, yung ginana na dyan, no? Kitang tanan, di ta pwede mabuto rin taning kalibutan na. Labi na sa itong generation karon nga anak ka sa liking kawayan. Naadyo kay mama nga gilutsan. Sa espirituhanon usab ingon anak po na siya. Yes. Dili ka pwedeng mahimo nga membros pamilya o sa ngarian sa langit nga maborn again ka didto nga wala kay spiritual parent. Naadyo kay spiritual parent mo nang tawgon nimo ng spiritual father nimo na nang tawhan na tungod kay pinaagi niya na buto ka Amen. sa espirituhanon nga kalibutan. Na anak ka, na birth ka sa espirituhanon nga kalibutan. Okay, number 3, katapusan mga higala. Remembering our roots inspires faith and responsibility. Ang paghinumdum sa ato ang mga kagikan o atong mga gamot, ugat, mo hatag na itong inspirasyon. May tungod sa itong pagtuog, sa itong responsibilidad. Knowing the history of Reuben's descendants reminds us that God's faithfulness requires us to trust Him and to pass on His truth. It calls us to be faithful stewards of the legacy of faith handed down to us. Ngano di si Reuben badlongon. Ngano di siya badlongon siya. Di magid mawala ang kamatuoran nga apo siya sa tuhod ni Abraham. Mao. Correct. So makikita siya nga ngala si bisag badlongon si Reuben ning sanay ra gyapon siya ning daghan gyud sa kalibutan tungod ni Abraham. So mga higala mo wala man ganang minsan ni kabuntagon. Know your ancestors, know your roots, especially sa mga espirituhanon nga mga kagikanan. Kinsa man ang imong espirituhanon ginikanan, mumatter na siya. God bless you. Salamat sa pagpamati.